Mars, ang ganda naman ng damit mo. Okay ba yan? Parang mamahalin ah. Bagay sa'yo, pero mukhang mas bagay sa akin. Mars, wag ka nang humirit. Halos araw-araw mo na lang akong inuuto eh. Tsaka hindi to ukay. Bagong bili to ng asawa ko sa mall. Anong tingin mo sa akin, cheap? Sabi ko na nga ba eh, napapansin kong wala kang kahit na anong bagay na mumurahin. Alam mo minsan, ginusto ko na lang na maging ikaw. Nakukuha mo kasi ang lahat ng bagay na maibigan mo eh. Nakakainggit ka. Nakukuha mo rin naman ang lahat ng gusto mo ah. Kahit nga ayaw kong ibigay sa'yo, nakukuha mo pa rin. Madalas mong ipagpilitan ang mga bagay na ayoko nga mapunta sa pag-aari mo. Kasi ganid ka. Teka, may problema ka ba sa akin? Bakit? Sa tingin mo ba masaya pa ako sa pakikitungo mo sa akin? Pinaplastic mo lang ako, Marlene. Dapat matagal ko na ang ginawa to eh. Ang ipagtabuyan ka. Medyo maanghang kang magsalita sa akin ngayon ha? Yan bang ugali ng mga taong nadadagdagan ng yaman? Hindi ko ipinagmamayabang ang kahit na anong bagay na meron ako. Kaso lang, hindi ko na masikmura ang ugali mo eh. Masyado kang inggitera. Seryoso ka ba? Kung makapagsalita ka, parang may natuklasan kang ginagawa ko ah. Huwag ka nang umastang wala kang alam, Marlene, kasi naiirita na ako sa mga kinikilos mo eh. Paano mo nagagawang magpanggap? Gayong harap-harapan mo na akong niloloko, ha? Teka, wala akong alam sa sinasabi mo. Marahas ko siyang tinulak at diniin sa dingding. Dala ng may katabaan si Marlene, hindi kagad nakagalawang babae. Saglit siyang napatitig sa akin, tsaka kinakabahan na tinangkang tanggalin ang kamay kong sakal ang leeg niya. Bitiwan mo ako! Hayop kang babae ka! Ikaw ang hayop! Ikaw ang manloloko! Akala mo hindi ko alam kung anong ginawa mo? Kinulam mo ako, bruha ka! Dahil sa'yo, nag-away kami ng asawa ko. Dahil sa'yo, muntik nang maubos ang mga naipundar naming kagamitan. At dahil din sa'yo, panandalian akong nawala sa sarili ko. Sige, hindi ko itatanggi ang mga paratang mo. Alam mo kung bakit ko nagawa yon? Dahil masyado ng maraming grasyang dumarating sa'yo. Nakakainggit ka, Mare. Sa sobrang inggit ko, kailangan ko ng bawasan ng meron ka. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Dala ng sobrang galit, marahas kong sinampal si Marlene. Tinulak ko siya dahilan para ma-outbalance ang babae. Gustong-gusto ko siyang patayin ng mga sandaling yon. At kung hindi ako nagpigil, baka naging kriminal pa ako. Ako po si Jessie, 35 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 30 years old pa lamang ako, taong 2020. Nagsimula ang lahat ng ito nang kailangan naming mag-asawa ang tulong ni Marlene. Naging kumari ko siya dahil pareho kaming ninang sa binyag ng anak ng kasamahan ko sa trabaho. Mabait naman si Marlene pero bungangera. Ang daming komento sa bawat bagay na nakikita niya. Kaya naman hindi ko maiwasang mairita sa tuwing nagsasalita siya. Kung hindi lang ba namin kailangan maghanap ng bagong matitirhan ng asawa ko, baka matagal ko na siyang hindi pinansin pa. Swerte naman ako na may nairekomenda sa akin si Marlene. Isang luma pero 2 palapag na bahay. Tansya ko ay nasa 70 years old na yon. Sa katunayan, si Marlene din ang naging negosyador namin sa tunay na may-ari ng bahay. Mars, hindi kayo magsisisi dahil tinanggap niyo ang offer ko. Magiging masaya kayo dito dahil swerte ang bahay na ito. Tama ka, maganda nga ang bahay. Halatang mayaman ang dating may-ari. Nasaan na nga pala sila? Siyempre naman, nasa abroad na ang dating mga nakatira dito. Matagal na silang nag-migrate. Sa States na kasi nag-aaral ang 2 anak ng may-ari. Masaya kong pinagmasdan ang bahay na nabili namin sa negotiable na halaga. Malaki ang bahay Kastila, gawa sa kapisang mga bintana sa bawat palapag. Kupas na at may mangilan-ngilan na bitak pero kaya ko naman yung iparestore sa isang expert. Minsan na naming napag-usapan ni Gael ang tungkol sa bagay na yon. May budget na rin naman kami. Ang bakanting oras na lang ang hinihintay namin. Isa po palang city engineer ang asawa ko, Miss Winnie. Ako naman, isang interior designer. By contract ang trabaho ko kaya mas madalas nandito ako sa bahay. Lalabas lang ako kapag may kailangan na namang kumpletohing trabaho. Kaya nga kinuha ko na ang chance na maglipat habang hindi pa kami gaanong busy na mag-asawa. Tutal naman kapag nasa trabaho si Gael, nariyan naman si Aling Diday at ang anak niya para alalayan ako. Medyo nanibago lang ako nang mapagpasyahan na naming lipatan ng bago naming bahay. Madalas ko kasing maging bisita si Marlene eh.
Kagaya na lang nung naghahakot pa lang kami ng aming mga gamit. Nakabantay sa amin ng babae, patingin-tingin sa ibinababang mga muebles papunta sa sala. Minsan, tumutulong din sa paghahakot. Wala naman akong magawa kundi ang i-entertain siya. Aba, ang gaganda ng mga gamit mo, Marsa. Antik, mamahalin. Ang kinis, amoy antik din. Koleksyon ko ang mga yan. Yung mga figurines galing pa sa ibang bansa. Regalo sa akin ng mister ko. Nasanay na kasi siya na binibilhan ako ng mga ganyang klaseng remembrance sa bawat lugar na mapuntahan niya. Minsan nga sumasali pa siya sa auction para makakuha ng mga nakakamanghang paintings, kagaya na lang ng nakasabit sa dingding. Ganun ba? Mahal na mahal ka talaga ng asawa mo, no? Ay naku, nakakatuwa ka naman. Ako walang asawa, kaya walang datong. Buti ka pa, ang dami mong mamahaling gamit. Siguro may koleksyon ka rin ng alahas at bag, ano? Hindi ako sumagot. Napalingon ako kay Gael, ang asawa ko. Iiling-iling siya habang nakatingin sa akin. Tahimik lang siya sa tabi pero alam kong nakikinig siya sa pinag-uusapan namin. Kagaya ko, naiilang din siya kay Marlene. Pinakikiharapan lang namin ng maayos dahil siya pa rin ang nagrekomenda sa amin ng bahay na tinitirhan namin ngayon na nabili namin sa murang halaga. Mabuti na lang, natapos kagad ang paghahakot namin. Ayun nga lang, kinailangan pa namin siyang abutan para sa abala. Masayang umuwi ang babae pagkatanggap ng pera na ikinatuwa ko naman. Siyempre, relieve ako na maiiwan na kami dahil wala nang istorbo. Alam mo, Han, hindi ko gusto ugali ng kumari mo. Ang ingay niya. Ang daming sinasabi. Masahol pa sa palingkera eh. Nagtataka ka pa. Alam naman natin na ganyan talaga siya simula pa nung una natin siyang makilala, hindi ba? Nakakainis lang kasi na parang may pagkapakailamera siya. Hindi naman siya ang binayaran natin para maghakot, pero nakapagtatakang nandito pa rin siya. Hayaan mo na, baka naman sinecheck lang niya kung okay tayo sa bago nating bahay. Gusto niyang magpasikat, alam mo na, baka may iba na naman siyang ipapakitang property sa atin. Grabe naman pag-check yun. Hindi naman siya may-ari ng bahay. Kung makaasta siya, masahol pa siya sa malapit mong kaanak. Ang dami pang demand sa mga naghakot kanina. Kung makasinghal na ingatan ang mga gamit natin. Para bang siya may-ari? Ganyan na talaga ang ugali ni Marlene. Kaya nga hanggat maaari, hindi ko na lang siya pinapatulan para wag nang humaba pang usapan. Tsaka bakit pa nakafocus tayo sa kanya? Dapat nga tayong maging masaya, hindi ba? Sa wakas nakabukod na rin tayo ng tirahan. May sarili na tayong bahay. Sa bagay, bagong simula ito, Han. Sa bahay na to tayo bubuo ng pamilya. Mapapatunayan ko na din sa mga magulang ko na hindi sa lahat ng pagkakataon umaasa ako sa kanila. Isa ang mga magulang ni Gael sa dahilan kung bakit namin kailangan bumukod. Madalas kasi kaming masabihang walang kwenta kahit may mga trabaho naman kami. Hindi kasi nila ginusto na maging engineer ang aking asawa. Si Gael mismo ang pumili ng karir na gusto niya. Kasama naming lumipat sina Aling Diday at ang anak niyang si Lucio. Matagal na naming kasambahay ang ginang. Masipag si Aling Diday at mapagkakatiwalaan. Sa katunayan, siya kaagad ang nanguna sa pag-aayos ng mga gamit namin nang mailabas na ito sa lipat gamit service truck na pinagkargahan. Ma'am Jessie, ayusin ko na po ang gamit sa sala ha, para lumuwag na po ng konti ang espasyo. Alam ko naman po kung saan ilalagay yung ibang nasa loob ng karton eh. Sige po Aling Diday, kayo na po ang bahala. Ang mga gamit sa kwarto naman po ang aayusin ko mamaya. Ako na rin po ang bahala sa 2 banyo. Ipapacheck ko po yun kay Lucio dahil hindi ko naman po personal na nakita ang shower at gripo kung gumagana ba ang hot and cold. Siguraduhin mo na lang yung kwartong hihigan yung mag-asawa, ma'am. Hindi ko po kasi alam kung paano nyo gustong iposisyon ng kabanyo eh. Ako na po ang bahala sa iba. Kapag may mabibigat na gamit po doon, huwag nyo nang buhatin, tawagin nyo lang si Lucio. Nasa labas lang po siya. Okay po, maraming salamat. Paano ako, Han? Babalik ako sa garahe, ha? Ilalabas ko pa sa mga kahon yung mga tools ko. Sabik na din ako mag-arrange ng mga gamit ko doon eh. Oo naman. Paghahanda na lang din ako ng merienda para sabay na tayong kumain. Tatawagin kita mamaya ah. Ikaw ang bahala, Han. Nagpatuloy kami sa kanya-kanyang gawain. Inilabas ko ang mga gamit naming mag-asawa at maayos na inilagay sa mga dapat lagyan.
May built-in closet na ang kwarto at nilinisan na rin yun, kaya nailagay ko na ang mga nakatupi naming mga damit at saka isinabit sa sabitan ng mga nakahanger. Pasado 9:00 na nang bumaba ako sa kusina para maghanda ng merienda. Okay naman ang buong araw namin. Sigurado ko magiging masaya ang pananatili naming mag-asawa sa bahay na yun. Makalipas ang ilang araw, naging bisita ko ulit si Marlene. Kung ano-anong bagay ulit ang ikinuwento niya sa akin. Tungkol sa mga lugar na napuntahan daw niya, mga masasarap na pagkain na natikman at mga mamahaling kagamitan na nabili niya. Ang nakakairita lang, wala naman siyang maipakita. Ang sadya ni Marlene, isama ako sa pamamasyal. May alam daw siyang store na bagong bukas lang. Gusto ko sanang tanggihan si Marlene dahil nga hindi naman ako sanay sa presensya niya. Kaso lang, malakas ang hatak sa akin ng kaalamang may bago kong mapupuntahang tindahan. Alam mo, Mars, marami akong nakikitang antik sa isang shop sa bayan. Baka gusto mong samahan kita. Sigurado akong marami kang magugustuhan doon. Mura lang at puro exotic items. Talaga ba? Sige, sasama ako sa'yo. Gusto ko ring maghanap ng mga bagong display sa sala o sa kwarto. Saan ba banda yan? Malapit lang sa plaza. Bagong tindahan yon, Mars. Maraming magagandang figurines doon. Marami na rin akong kakilalang nadala doon. Lahat sila mga satisfied customers. Mahihintay mo ba ako? Magbibihis lang ako. Dadalhin mo ba ang kotse mo? Ayoko kasing mag-commute eh. Oo, para mas mabilis tayong makaalis. O paano, iwan na muna kita ha? Oo, sige, bilisan mo ha? Iniwan ko muna sandali si Marlene na abala sa pagtingin-tingin sa mga nakadisplay kong antique collections. Sinalubong naman ako ni Aling Diday na noon ay nakakunot ang noo. Aling Diday, ayos ka lang ba? Bakit mukha kayong problemado? Ayos lang naman ako, ma'am. Nagtataka lang ako kung bakit nandito na naman ang kumari nyo. Wala ba siyang ginagawa sa bahay nila? Dalaga pa si kumaring Marlene, Aling Diday. Wala siyang asawa at wala dito ang mga magulang. Kahit nga may edad na hindi na nag-asawa. Balita ko nasa probinsya ang mama at papa niya. Nag-iisang anak lang din kaya walang kapatid. Alam mo naman kapag mga single, hindi ba? Hindi naman sila mapirmi sa iisang lugar. Masaya sila na makapamasyal sa halos araw-araw. Ay kahit na, ma'am. Dumaan naman ako sa pagkadalaga. Pero hindi naman nangyari na halos araw-araw ako nambibwisit ng ibang tao. Aba, ang laking abala kaya ng ginagawa niya. Imbis na makapagpahinga kayo dahil nasa trabaho si Sir Gael, siya naman ang manggugulo sa inyo. Hayaan nyo na, Aling Diday. Malay natin may magagandang ang paninda sa antique shop na sinasabi niya. Ikaw talaga, ma'am. Basta mga antigong koleksyon na ang pinag-uusapan interesado na talaga kayo. Para namang hindi niyo ako kakilala, Aling Diday. Alam niyo naman na bukod sa asawa ko, ang koleksyon ng mga makalumang gamit ang nagbibigay ng kasiyahan sa akin. Ay nako, ikaw ang bahala, ma'am. Paano? Mga anong oras kaya kayo uuwi? Maghahanda po ba ako ng hapunan? Magte-take out na lang po ako sa restaurant, Aling Diday. Nasan nga po pala si Lucio? Nasa garden, ma'am. Nililipat ang mga paso na may bulaklak. Sige po. Paano, aalis na po kami? Mag-iingat kayo, ma'am. Umalis na nga kami ni Marlene sakay ng aking kotse. Ilang minuto rin kaming bumiyahe hanggang sa makarating kami sa bayan. Maraming tao sa plaza pero walang sino man ang napapagawi sa antique shop na nakalinya sa butik at bakery. Nang makapag-park na ako, excited pang naunang bumaba si Marlene. Bilis na, Mars! Bukas na ang antique shop! Mauna ka na, okay? Bilisan mo ha! Siguradong marami tayong mapagpipilian dahil walang customer. Oo, sige. Pero sa tingin mo ba marami pang magagandang items sa loob? Oo naman. May mga magagandang furniture, figurine at mga salamin. May kung ano-ano pang ilang taon na ang tanda. Ninitian ko na lang si Marlene at tumango. Tsaka ako bumaba ng sasakyan. Magkasabay pa kaming binuksan ng pinto na sumabay sa pagtunog ng wind chime. Ramdam ko ang excitement habang pinagmamasdan ng kabuuan ng paligid. Magkahalo ang amoy ng mga barnisadong muebles at mga lumang papel sa loob. Hindi ko maiwasang mamangha dahil marami akong nakitang interesanting bagay kagaya ng antique furniture, porcelain figurines, lumang mga alahas, maliit na kahon kagaya ng music box at iba pang collectibles. Sinalubong kami ng babaeng nakatoka sa kaha. Pansin ko, kilala niya si Marlene. Pinakilala kami sa isa't isa.
Maya-maya pa, nagsimula na kaming maglibot. Dito tayo sa mga alahas, Mars. Naku, mukhang mapaparami tayo ng mapipili ah. Sige, pumili ka lang. Dito lang ako sa mga figurine. Mas mahilig ako sa ganito eh. Ayoko naman na hindi mabili ang gusto ko. Baka magsisi ako dahil alam kong may makikita ako dito na nababagay na i-display sa sala ko. Hay nako, may ipapakita pa naman sana ako sa'yo. Sandali lang naman to eh. May nakita lang ako na sa tingin ko bibilhin ko. Sambit ko sabay lapit sa isang clay doll na may mahabang buhok. Kakaibang itsura nito dahil malaki sa karaniwang size ng katawan ng manika ang ulo nito. Nakalagay ito sa isang maliit na glass box pero nahawakan ko yun dahil nabubuksan naman ang lagayan. Hindi ko maiwasang magkagusto sa kanya. May kakaibang hatak sa buo kong pagkatao ang malalaking mata ng manika na tila babuhay na nakatitig sa akin. Gusto mo ba yan, Mars? Bilhin mo na! Hindi ko pa alam eh, pero ibang nararamdaman ko sa manika na to eh. Parang inuutusan niya ako na bilhin siya at ang hindi ko pa maintindihan hindi ko siya magawang tanggihan. Kung ganon, para sa'yo talaga ang manikang yan, Jessie. Ano pang hinihintay mo? Talaga? Bakit mo naman nasabi yun? Hindi mo ba napapansin? Sa dami ng nagagandahang bagay dito sa store, yan talagang natipuhan mo? Alam mo ba, ang madalas na sabihin sa akin ng nanay ko noon, kapag papasok ako sa antique shop, hindi ako pipili ng mga gamit na gusto ko, kundi ang gamit mismo ang pipili sa atin. Sinabi rin sa akin yan ng mga kapwa ko kolektor, pero ang isang to kakaiba kaya bibilhin ko na. Uy Mars, pasama na lang pala nitong golden locket na napili ko ha. Wala pala akong dalang cash nakalimutan ko. Ikaw ang nag-imbita sa akin tapos wala ka palang dalang pera? Nakalimutan ko nga, hindi ba? Tsaka maliit na bagay lang naman to para sa akin. Alam mo na, kung ikaw ang nasa lugar ko, malamang babayaran ko na rin ang napili mong gamit. Tsaka huwag kang mag-alala, ngayon lang naman to O sige, okay. Ako nang bahala. Hindi ko nagawang tumanggi noon kay Marlene. Yun din ang unang pagkakataon na humingi siya ng favors sa akin, kaya hindi naman siguro masama kung pagbigyan ko siya. Isa pa, ang pagkakaintindi ko sa sinabi niyang isama ko na muna sa pagbabayad ang napili niya ay utang muna. Binayaran ko sa kahera ang mga items na napili namin. Pagkatapos, inimbita ko pa siya sa malapit na coffee shop para magkape. Natawa pa ako nang mag-order ng 2 slice ng cheesecake si Marlene. Oy Mars, libre muna ha. Wala akong pera Hayaan mo sa susunod ako naman ang manlilibre sa'yo. Okay lang. Ayun! Sabi ko na nga ba hindi mo ako matatanggihan Yan talaga ang gusto ko sa kaibigan, yung hindi nasasayangan sa mga gagastusin niya para sa akin. Maliit na bagay lang naman to kumpara sa mga naitulong mo. Masaya kami sa bahay na tinitirhan namin ngayon. Feeling ko nga dumadagsa ang mga blessings Ayun! Buti naman at naisip mong may naitulong ako sa'yo. Akala ko talaga, kagaya ng mga nauna kong kaibigan, sinasabi nila na wala akong kwentang tao para sa kanila. Ano yun? Ay naku, wala. Ikaw talaga. Akala mo lang may sinabi ako pero wala talaga. May sinabi ka kaso lang, padulo, hindi malinaw ang narinig ko Ay wala nga Mars. Alam mo ang mabuti pa, kumain na lang tayo. O sige. Tahimik na lang akong kumain. Pero alam kong may iba na akong impression kay Marlene. May kung ano sa pagkatao ko ang nagbibigay na ng banta na wag nang makipaglapit sa kanya. Pagka-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ni Gael. Nauna pala siyang dumating sa akin. Naikwento sa akin ni Aling Diday na sinama ka raw ng kumare mo sa bayan. Nagpunta kayo sa antique store? Oo, may nabili nga ako Halika, sabayan mo ako maghapunan. Sabi sa akin ni Aling Diday bumili ka raw ng pagkain sa labas. Oo, halika kumain na tayo. Sabay kaming naghapunan ni Gael. Ibinigay ko kay Aling Diday ang paper bag na may lamang pagkain na binili ko sa isang restaurant. Pinasabay ko na sina Lucio dahil kahit kasambahay at hardinero ko lang sila, itinuturing ko naman silang pamilya. Habang kumakain, ipinakita ko naman kay Gael ang bago kong biniling antigong manika. Tignan mo to no? Maganda ba? Maganda naman pero kakaiba. Ano raw bang history ng manikang yan? Para siyang si Annabelle. Diyos ko, si Annabelle talaga? Grabe ka naman. Well, tungkol sa history niya, hindi ko na naitanong Basta nagustuhan ko lang kaya ako binili. Siguro bagay ito sa may CR.
Ma'am, mawalang galang na, pero parang kilala ko na ang manikang yan eh. Sa amin kasi sa probinsya, may nakilala kaming mangkukulam. Gumagawa siya ng mga ganyang manika. Ginagamit niyang instrumento para mangkulam. Totoo po ang sinasabi ni Nanay, Ma'am Jessie. Kilalang mabagsik na mangkukulam ang nagmamay-ari ng mga manikang ganyan. Sa pagkakaalam pa namin, hindi yan pwedeng hawakan ng kahit na sino. Posibleng malipat sa inyo ang sumpa. Ano? Sumpa? Aling Diday, naguguluhan po ako. Ang sumpa ng mangkukulam. Kapag nahawakan mo gamit ng sariling palad ng manikang yan, pwede ka nang utusan ng nagmamay-ari ng manikang yan. Kaya niyang kontrolin ang pag-iisip ng isang tao, labag man sa kalooban ng biktima, pero wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Kayo naman, pinakita ko lang ang latest na koleksyon ko. Ang dami niyo ng kababalaghang sinabi. Manika lang to, no? Wala tayong dapat na ikatakot. Hay nako, basta sinabihan na kita, ma'am. Wala namang mawawala kung mag-iingat. Tatandaan ko po, Aling Diday. Kumain na po tayo, lumalamig ng pagkain. Nagpatuloy nga kami sa pagkain. Hindi ko na binanggit pa ang tungkol sa golden locket na pinabayaran sa akin ni Marlene. Tsaka ko na siya sisingilin kapag nagkita kami ulit. Pagkatapos naming maghapunan, dinala ko ang manika sa kwarto imbis na sa may banyo. Baka kasi mapagdiskitahan na naman ni Aling Diday eh. Hindi ko makakalimutang minsan na akong bumili ng figurine na may wangis ng duwende, itinapon ng matanda dahil napagkamalang maligno. Muntikan na akong mapangalngal noon. Nagkakahalaga kasi ng 20,000 ang nasabing figurine. Naupo ako sa kama pagpasok ko sa loob. Masusing sinuri ko ang itsura ng manika. Kakaibang clay na ginamit rito. May tunay na buhok ng tao. Pati ang mga kamay detalyado ang pagkakaukit. Hindi ko nga alam kung tunay bang kuko ang nakadikit sa hulmadong daliri dahil maliliit naman yun at pinong-pino. Gayunpaman, hindi ko na ito pinakialaman pa. Nakangiting pinatong ko sa bedside table ang manika. Ngayon lang kita nakitang titig na titig sa bago mong biling gamit ah. Pasensya na, Hana. Hindi ko lang maiwasang hangaan ng tao sa likod ng manikang yan eh. Ang galing niyang humulma. Halos perpekto. Wala namang antik na pangit, hindi ba? Sa bagay, pero naniniwala ka ba sa sinasabi ni Aling Diday? Alin? Yun tungkol sa sumpa? Oo. Halos lahat yata ng mga lumang gamit. Meron na talagang tinatago. Pero itong manika, wala naman siguro, no? Ay, tignan natin. Loko ka talaga. Tatakutin mo pa ako sa sarili kong mga koleksyon. Madalas na talaga akong asarin ng asawa ko tungkol sa mga bagay na binili ko. Kung hindi multo ang nakatira sa mga aparador, mga engkanto naman ang ipinananakot niya sa akin. Nasasanay na tuloy ako. Hindi naman ako nagpapaapekto. Para sa akin, anumang kababalaghang kasama ng mga antigong kagamitan na nasa posisyon ko, parte na ng nakaraan na bumubuo sa ating kapanahunan. Wala naman akong napansing kakaiba sa manika habang lumilipas ang mga araw. Isang umaga, muli kong naging bisita si Marlene. Kagaya nung una, halos hindi pa rin siya nauubusan ng sasabihin. Tungkol naman sa bagong bukas na mall sa kabilang bayan ang ikinuwento niya sa akin. Naku Mars, kung makakapasyal ka lang sana doon, sigurado ako na matutuwa ka. Ang daming sale. Yung mga presyo ng mamahaling brands ng damit, aba kalahating presyo lang mabibili. Marami din silang bags at sapatos. Okay yan Marsa, makakapili ka ng magagandang damit na gusto mo. Ako lang? Gusto ko rin sana na isama ka, no? Para naman malibang ka. Aba, hindi porke wala ka pang trabaho ngayon magmumukmuk ka na lang dito sa bahay mo. Hindi naman ako nagmumukmuk May ginagawa akong importante. Design para sa magiging bago kong proyekto. O di mas lalong kailangan mong mamasyal para ganado kang magtrabaho. Mars, ganado naman talaga ako magtrabaho. Masaya ako sa ginagawa ko at masaya din ako sa ginagawa ko ha. Nahinto ako sa pagsasalita ng sumipol ang pagkainis ni Marlene. Nagtaka ko dahil pati ang aking paggalaw natigil din. Para akong naistatwa na mata ko na lang ang nagagawang sumunod-sunod sa kanyang pagkilos. Nasa kwarto kami ng mga sandaling yun, kaya nakita ko kung paano niya dinampot ang manikang binili ko sa antique shop tsaka hinaplos ang mahabang buhok nito. Sasama ka naman sa akin Hindi mo ako matatanggihan, Mars. Pinitik niya ang mga daliri niya
at muli na naman akong nakagalaw. Gayunpaman, alam kong may nagbago sa akin ng mga sandaling yon. Hindi na nga ako makatanggi sa lahat ng sasabihin niya. Naligo ako at nagbihis, kinuha ang susi at nagpunta sa garahe. Nakasunod sa akin si Marlene na bitbit ang aking manika. Naabutan ko pa nga si Lucio na pinupunasan ng windshield at bahagyang yumuko bilang paggalang sa akin. Ay, aalis po kayo, ma'am? Akala ko po ba may gagawin kayo? Aalis kami, Lucio. Ma'am Jessie? Teka anak, anong nangyayari dito? Binilin po kasi ni Ma'am Jessie kanina na hugasan ng kotse. Hindi ko naman po alam na aalis siya ngayon. Oo nga, ma'am. Akala ko ba may gagawin ka ngayon sa kwarto? Sabi mo wag kang abalahin. Aalis kami, Aling Diday. Gagamitin ko po ang kotse. Pasensya na po kung nagbagong isip ko. Babalik din po kami kagad. Yun lang ang sinabi ko pero parang hirap na hirap akong bigkasin. Tunog robot din ako. Ang totoo kasi niyan, ayoko talagang umalis eh. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan iba ang masabi ko kay Aling Diday. Hindi ko makontrol ang sarili ko, lalo na ang lumalabas sa bibig ko. Pilit ng ngiti na lang ang iginawad ko sa dalawang matatapat kong kasambahay at pumasok na sa loob ng kotse. Ay, salamat! Makakasakay na naman ako sa mamahaling sasakyan. Dapat kasi, Jessie, palagi kang umaalis, palagi kang nagsha-shopping. Tsaka kailangan inaambunan mo ko ng grasya, hindi yung sosolohin mo lang. Aba, huwag ka namang swapang ano? Anong ginawa mo sa akin? Sus, wag kang ang OA. Magmaneho ka lang dyan. Naghihintay ng items na 50% discounted sa mall. Oo nga pala, ikaw ang gagastos ng kakainin natin sa restaurant ha? Tapos, ipang-shopping mo rin ako. Walang yaka, Marlene. Anong ginawa mo sa akin? Hay nako, pasalamat ka na nga lang at hinayaan pa kitang magsalita ngayong tayong dalawa lang sa kotse. Alam mo, kahit anong gawin mo, kontrolado na kita. Kaya hindi ka na makakaangal sa kahit na anong hilingin ko sa'yo. Gustuhin ko man na magwala, hindi ko magawa. Para akong nakagapos ng lubid na hindi ko naman makita. Nakita ko pa si Marlene na inihagis sa may garden ng manikang binili ko sa antique shop pero hindi ko man lang siya magawang sawayin. Para bang lahat ng gusto kong sabihin na masasama laban sa kanya ay mas lalong nakapanghihina ng katawan ko. Tahimik na lang akong nagmaneho hanggang sa makarating kami sa parking lot ng mall na sinasabi ni Marlene. Pagbaba ko ng sasakyan, tumawag sa akin si Gael. Sagutin mo at wag na wag kang magkakamaling magsalita ng kung ano-ano. Oras na magsumbong ka, sasaksakin kita. Namutla nga ako nang makitang kumuha ng Swiss knife sa bag niya si Marlene. Hindi ko alam kung bakit meron siyang ganun. Pero ang totoo niyan, takot na takot ako. Ayoko namang maglakad sa labas na butas na ang tagiliran ko. Mukha pa namang seryoso si Marlene sa sinasabi niya. Nanginginig na kinuha ko ang aking phone at sinagot ang tawag. Hello, Han? Han, tumawag sa akin si Aling Diday. Umalis ka raw na wala sa sarili. Okay ka lang ba? Oo, okay lang naman ako, Han. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam sa iyo, ha. Biglaan kasi ang pag-alis ko, eh. Okay lang, Han. Nag-alala lang ako sa'yo. Si Marlene daw ang kasama mo? Oo, Han. Ibababa ko na to, ha. Uuwi rin ako kagad. Sige, Han. I love you. I love you too. Aw, ang sweet naman. Alam kong inaasar ako ni Marlene pero hindi ako nagpahalata. Ibinaba ko na ang tawag pero pasimple kong inon ang sound recorder ng cellphone ko. Hinayaan kong magsalita ng magsalita si Marlene. Hindi ko naman siya magawang pigilan. Wala akong lakas para gawin yun sa hindi ko malamang dahilan. Humawak pa si Marlene sa braso ko at tuwang-tuwa na pinagmasdan ng paligid nang makapasok kami sa loob. Doon tayo sa may tindahan ng mga sapatos. Alam mo kasi Mars, sira na ang takong ng stiletto ko eh. Kailangan ng palitan ng bago at ikaw ang bibili nun para sa akin. Hindi ako bangko para basta mo nalang hugutan ng pera. Wala ka bang trabaho o kahit na anong mapagkakakitaan mo para bili ng mga bagay na gusto mo? Meron. Ikaw nga ang puhunan ko, hindi ba? Kaya wag na wag kang aangal sa kahit na anong gusto ko. Susunod ka, matuwa ka man sa akin o hindi.
Nang mga sandaling yun, halos manghina ako sa labis na galit ni Sweeney. Hindi ko alam kung anong klaseng mahikaba ang nilagay niya sa akin at hindi ko siya magawang tanggihan sa gusto niya. Pati na nga yata pitaka ko, sasairin ng walang yang babae. Sunod-sunuran ako sa kanya na pati na sa pagpili ng mga bibilhin, inabot pa siya ng ilang oras hanggang sa tuluyan na nga kaming pumila sa cashier. Mali, dahil ako pala ang pumila. Halos maiyak ako nang makita ang halaga ng pinamili ng maldita kong kumare. Mahigit 15,000 pesos. Hayop ka, Marlene. Ano bang ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makapagdesisyon para sa sarili ko? Anong mahikang ginawa mo? Mukha ba akong mangkukulam sa tingin mo? Sa bagay, ako lang naman ang pinakamagandang mangkukulam na nakilala mo. Kapag ako bumalik sa pagkontrol ko sa sarili ko, humanda ka sa akin. Ididemanda kita. Ha? May maniniwala ba sa'yo? Huwag ka nang umasa, Mars! Gigil na nagmatigas akong manatiling nakatayo sa gitna ng maraming tao. Pero sapilitan akong hinila ni Marlene papunta sa restaurant. Malamang magpapalibre na naman siya ng pagkain kaya mapipilitan akong bayaran. Gusto ko pang sabunutan si Marlene nang makita ko ang bill. Nagkakahalaga ng 4,000. Huwag ka nang kumain ha. Iti-take out ko ang iba. Mayaman ka naman eh. Hindi ka nauubusan ng pera. Isa pa, kapag wala kang datong, nariyan naman ang asawa mo na pwedeng sa kanya ako magpalibre. Walang yaka? Humanda ka sa akin, oras na. Wag mo akong hahamunin ng pagbabanta. Ako lang naman ang pwedeng kumontrol sa'yo. Alam mo, kapag sinabi kong patayin mo ang sarili mo, magagawa mo yon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang nanginginig kong kamay na kusang umaangat para damputin ang tinidor na nasa mesa. Akmang isasaksak ko yon sa sarili ko nang bigla namang magsalita si Marlene. Itigil mo yan, Mars! Ayokong umuwi kang duguan at miserable! Napakawalang yamo! Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Huwag kang sumigaw, nakakahiya ka. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Baka isipin nila ang OA mo. Oras na makauwi ako sa bahay, hindi ako papayag na makalapit ka pa sa akin, hudas ka! Okay lang, Jessie. Kaya naman kitang tawagin para ikaw mismo ang lumapit sa akin eh. Sisiguraduhin kong mababaliw ka, lalo na kapag pinagbawalan mo ang sarili mong lapitan ako, kahit na gustong-gusto ng katawan mo. Nakangisi niyang wika sabay tayo. Nauna pang pumunta sa kotse ang bruha, tsaka pumasok nang dumating ako. Tahimik na akong nagmaneho at pinili na lang na umastang nakikiayon sa gusto niya. Mas nagiging komportable kasi ko kaysa piliin ng manlaban. Nagpahatid pa sa akin si Marlene sa bahay niya bago ko nakauwi. Tsaka lang ako nakahinga ng maayos. Pagdating ko sa bahay, nanginginig na isinara ko ang gate at kinandaduhan. Nakaabang sa akin sina Lucio at Aling Diday na noon ay kunot ang noon na nakatingin sa akin. Nang makalapit ako sa main door, nagsalita kagad ang ginang. Ma'am Jessie, mukha kang balisa. Ano bang nangyari sa lakad niyo ng kumare mo kanina? Alam niyo bang pati ako'y nag-aalala din sa inyo? Kaya nga tinawagan ko ng asawa mo para ipaalam ang sitwasyon mo eh. Hindi ka maniniwala, Aling Diday, pero may pagkamaligno si Marlene. Saksi ako sa lahat ng mga ginawa niya sa akin kanina. Ayoko nang mangyari pa ulit yun. Baka maaga akong mabaliw. Abay, bakit mo naman nasabi yan? Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin. Basta ang natatandaan ko, sumipol lang siya at hindi ko na maigalaw ang buo kong katawan. Nako, mukhang may pagkamangkukulam nga ang babaeng yan. Ang mga babaeng kagaya niya, iba-ibang paraan para makapanloko. Paano mo nasabi yan, Aling Diday? Nararamdaman ko lang, Ma'am Jessie. Hindi normal na babae ang nakipaglapit sa'yo. Sa dami ng mga kaibigan mo na nakikipagkita sa'yo, si Marlene lang ang may itim na aura na nakita ko. Parang nakakatakot naman yan, Aling Diday. Oo nga pala, dumating na ba si Gael? Sabi ko sa kanya uuwi ako kagad eh. Pero heto at nauna pa pala siya sa akin. Oo, nasa kusina, ma'am. Halika na, ako na ang magsasara ng pinto. Ako na po magdadala ng bag niyo, ma'am. Sige, Lucio. Maraming salamat. Nauna nga akong pumasok sa loob ng bahay, sumunod si Lucio. Bitbit niya ang bag ko nang humabol sa akin ang binata. Ma'am,
May napansin po pala ako sa labas ng bahay kanina. Ha? Ano naman yon, Lucio? Yung manika po na binili nyo, nakita ko po sa labas, sa may garden. Akala ko po ba dinala nyo po sa kwarto nyo? Sigurado ka ba? Nasaan? Opo, eto nga po. Oh. Patakbong lumapit sa isang drawer si Lucio at kinuha ang manika. Ibinigay niya yon sa akin. Oo nga no, ito ang manika na binili ko sa antique shop. Bakit ito napunta sa labas? Nagtaka nga po ako, ma'am eh. Wala naman po kayong dala kanina nang lumabas kayo. Tapos pag alis ng sasakyan nyo, nakita ko na manika. Salamat ha, mabuti na lang nakita mo. Mahal pa naman to. Wala pong anuman, ma'am. Teka, naalala ko. Dinala ng bruhang si Marlene ng manika sa labas ng bahay kanina. Pakialamera talagang babaeng yun. Hello, Han. Hi, sorry late akong nakauwi ah. Okay lang, Han. Kumusta ang pamamasyal? Mukhang pagod ka. Heto, hindi okay. May kakaibang nangyari sa akin kanina eh. Ang hirap ipaliwanag. Bakit naman? Maniwala ka man sa akin o hindi, may kakaiba akong naramdaman kanina. Hindi ko makontrol ang sarili ko sa tuwing inuutusan ako ni Marlene na gumawa ng... Sumama bigla ang pakiramdam ko. Bago ko pa masabi ang mga nangyari sa akin kanina, nagsuka na ako ng kulay itim na likido. Kasing dumi ng sabaw ng pusit pero kasing baho ng imburnal. Diyos ko, ma'am! Anong nangyari? Aling Diday, pakikuha naman ako ng tissue. Heto po, sir. Lucio, anak, kumuha ka ng basahan at balding may lamang tubig at sabon. Opo, inay. Pasensya na po, nagkalat pa ako. Ang mabuti pa ako na po ang maglilinis niyan. Ma'am, wag niyo na pong alalahanin yon. Ako na po ang bahala rito. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng tsa? Makakabuti sa masamang pakiramdam ang green tea. Sige, Han. Ang sama talaga ng pakiramdam ko eh. Ang mabuti pa, maupo ka na muna. Kukuha na din ako ng face towel. Pawis na pawis ka eh. Sige, salamat, Han. May nararamdaman akong kakaiba sa kumari mo, Ma'am Jessie. Pakiramdam ko, gagawa siya ng hindi maganda. Siguro nga may kinalaman siya sa nangyayari sa'yo ngayon eh. Tama ka, Aling Diday. May kakaiba akong naramdaman sa kanya. Kanina lang kung makapagsalita siya sa akin, parang may nalalaman siyang orasyon. Paano mo naman nasabi, ma'am? Yung mga kilos niya iba. Bala ko nga iwasan na lang si Marlene eh. Dapat lang po, ma'am. Baka kung ano pa po ang mangyari sa inyo. Marami na akong nabalita ang kagaya ng sa sitwasyon niyo. Napatingin sa akin si Aling Diday. Dinaman niya ang aking noo. Maya-maya pa, hinawakan niya ang palad ko. Ang lamig naman po ng kamay niyo, ma'am. Anong nararamdaman niyo? Mukha kayong balisa. Pwede bang magpahinga na muna ako? Masakit ang ulo ko eh. Halika na, Han. Ihahatid na kita sa kwarto. Aling Diday, pahatid naman ang pagkain sa taas. Sige sir, ihahanda ko muna. Inalalayan ako ni Gael papunta sa kwarto at pinahiga sa kama. Mas lalo akong nahilo nang makita ang kisame. Sinubukan ko pang bumangon pero sobrang bigat na ng katawan ko. Dahil sa sobrang pagod, pinili ko na lang na mahiga. Bitbit ko noon ang manika na maingat kong inilapag sa mesa at ilang minutong pinilit na mag-relax ang aking katawan. Maya-maya pa, pinabangon ako ni Gael at pinainom ng tsaa. Saglit na gumaan ang aking pakiramdam. Han, ano ba nangyayari sa'yo? Ang mabuti pa siguro dali na kita sa ospital. Medyo nahihilo lang ako, Han, pero hindi ko lang magawang maupo ng maayos eh. Nasusuka kasi ko eh. Nag-aalala na talaga ako sa'yo eh. Matutulog na lang muna siguro ko. Kailangan kong ipikit ang mga mata ko. Ay sige, gigisingin na lang kita mamaya, Han. Okay lang ba? Oo naman. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko ng makaidlip. Nanaginip pa ako nang humahalakhak si Marlene habang hila-hilang buhok ko. Panay ang sigaw ko habang nagmamakaawa sa kanya, pero tila wala ring naririnig ang babae. Parang awa mo na! Bitiwan mo na ako! Nasasaktan ako, Marlene! Huwag kang mag-alala, Mars! Wala naman akong ibang habol sa'yo maliban na lang sa kagustuhan ko na kunin ang lahat ng meron ka. Sa tingin mo ba papayag ako sa gusto mo? Hindi, Marlene. Magkakamatayan na muna tayo bago kita hayaang sirain ang buhay ko. Nagulat ako nang mas lalong naging malutong ang tawa ni Marlene.
naglabas siya ng manika at ipinakita yon sa akin. Gigil na nilamutak niya ang ulo ng manika habang umuusal ng hindi ko maintindihan na orasyon. Maya-maya pa, nagsisisigaw na ako nang makaramdam ng matinding sakit ng ulo. Sinubukan kong sapuhin ang aking noo pero nahinto ako sa balak ko sanang gagawin nang makitang umaagos na ang dugo sa ilong ko. Hintakot na napatingin ako kay Marlene. Walang yaka? Anong ginawa mo sa akin? Ano pa nga ba? E di papatayin ka? Layuan mo ko! Isa kang mangkukulam! Hindi ako papayag na basta mo na lang akong saktan! Magkakamatayan muna tayo! Nagpumiglas ako at sinubukang labanan si Marlene. Pinagsisipa ko siya at sinubukang itulak palayo. Pero gayon na lang ang pagkataranta ko nang makitang nanlalaki ang mga mata niya. Itinaas ni Marlene ang kanyang kamay at saka ako sinakal. Bitiwan mo ko! Pasensyahan na tayo, Jessie! Hindi na ako nakapagpigil pa hanggang sa malakas akong sumigaw. Wala na akong pakialam ng mga oras na yun. Ang gusto ko lang makawala sa pagkakahawak sa akin ng traidor kong kumare. Tumili ako ng kay lakas ngunit animoy walang nakakarinig sa akin hanggang sa makaramdam ako ng malakas na yugyog sa aking balikat. Han, gumising ka! Han, binabangungot ka! Anong nangyari? Kakapikit mo lang, pero nag-alala ko na mapansing nagpupumiglas ka sa pagtulog mo. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko maintindihan. Pati sa panaginip ginugulo ako ni Marlene. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Siguro, dapat mo na siyang iwasan ngayon. Hindi healthy para sa iyo ang sama ka ng sama sa kanya. Mahirap ipangako yan, Han. Hindi mo lang alam na para siyang may mahika kapag kakausapin niya ako. Maya-maya pa, nagugulat na lang ako dahil sinusunod ko na ang mga utos niya. At doon ako natatakot ng husto. Huwag ka mag-alala. Bibilinan ko sina Aling Diday na huwag nang papasukin si Marlene dito sa bahay natin. Nang mga sumunod na araw, tahimik nga lang akong nakasilip sa may bintana ng aking kwarto. Tanaw ko sa may gate si Marlene habang kinakausap si Aling Diday. Nagpupumilit siyang makapasok sa aming bahay pero tinatanggihan siya ng aming kasambahay. Aling Diday, parang hindi mo naman ako kakilala. Ako si Marlene, kumare ni Jessie. Kilala kita, Marlene, pero wala nga dito si Ma'am. Umalis sinama ni Sir Gael sa opisina. Ba't sinungaling kang matanda ka? Aling Marlene, pwede ba? Huwag mong babastusin ang nanay ko. Huwag kang makisali sa usapan namin, pakialamero ka. Hayaan mo lang siya, anak. Ako na ang kakausap sa kanya. Nay, binabastos ka na niya eh. Hayaan mo na. Ang mahalaga, mapalayas na natin ang babaeng yan. Tatawagan ko ngayon si Jessie. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, babalikan kita. Bakit naman kita pagsisinungalingan? Abay malay ko kung ano ang plano nyo. Di bale siya na mismo ang lalapit sa akin. Napaatras ako sa labis na takot nang marinig ang sinabi ni Marlene. Siguro, uusal na naman siya ng orasyon para makontrol ang pag-iisip ko. Gagawa na naman siya ng paraan para lantaran akong pagkaperahan. Nagtago ako at hindi na pinakinggan pa ang pagtatawag ni Marlene. Simula nang mangyari sa akin ang kakatuwang bagay na yon, yung pagsunod-sunod ko kay Marlene, tila ba naghihintay na naman ako ng susunod niyang utos. At sa totoo lang, hindi na ako mapalagay. Akala ko nga makakahinga na ako ng maluwag nang makitang umalis na ng harapan ng gate namin si Marlene. Pero naging balisa na ako nang hindi ko siya makita. Nangangati ang mga paakong sundan ng babae at ibigay ang lahat ng gusto niya. Para bang nakukonsensya ako na pinagtaguan ko si Marlene. Ilang sandali pa nagdesisyon ako, naligo at nagbihis. Pagkababa ko ng hagdan, sinalubong pa ako ni Aling Diday. Ma'am Jessie, saan ka pupunta? Susundan ko po si Gael, Aling Diday. Kayo na po ang bahala sa bahay, ha? Sigurado ka, ma'am? Hindi ba masama ang pakiramdam nyo? Hindi na, Aling Diday. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang malibang at puntahan ang asawa ko. Oo nga pala, pwede ko bang isama si Lucio? Pwede naman po, ma'am. Lucio, anak! Nay, bakit po? Isasama ka raw muna ni Ma'am Jessie. Sige po, ma'am. Bago kayo umalis, ma'am, dalhin nyo na muna ito. Ano po yan?
Asin yan, ma'am. Pinablessing namin yan sa pare, pangontra sa lahat ng klasing bati o kulam. Ganun po ba? Sakaling may magtangkang ihipnotismo ka, kumain ka ng asin, ma'am. Manunumbalik ka na kagad sa dati. Hindi ka rin tatabla ng sumpa o kahit na ano. Maraming salamat, Aling Diday. Mag-iingat ka, ma'am. Nag-aalala po ako sa inyo eh. Pero nariyan naman si Lucio, kaya alam ko pong magiging ligtas kayo. Masama ang kutob ko kay Marlene, Aling Diday, pero hindi ako magpapatalo sa kanya. Umalis na kami ng bahay pagkatapos ng pag-uusap namin ni Aling Diday. Buo na ang desisyon ko na pasakayin si Marlene sa pinaplano ko. Bale ang gagawin ko, magpapahipnotismo muna ako sa kanya. Pagpapanggap lang yon dahil kumain na ako ng ilang butil ng asin na binigay sa akin ni Aling Diday. Hindi naman niya hawak ang buong takbo ng isipan ko. Ang kinokontrol lang niya ang kagustuhan niyang perahan ako. Masyado lang akong naging tanga nung una para pagbigyan siya sa lahat ng mga kalokohan niya. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo, Lucio? Oo naman po, ma'am. Ano po ba yun? Madadaanan natin si Marlene maya-maya. Ayokong makita ka niya. Ibibigay ko ang isa ko pang phone sa'yo. Magtago ka hanggat kaya mo sa backseat. Kailangan kunan mo ko ng video habang may ginagawang kung anong kababalaghan si Marlene. Heto, binigyan ako ni Aling Diday ng pangontra. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ito tatalab. Ang gusto ko lang sana, kunan mo kami ng video na nasa aktong kinokontrol ako ni Marlene. Pagkatapos, san man kami huminto, maghanda ka. Hindi ko ilalak ang kotse at iiwan ko ang susi. Alam kong marunong kang magmaneho, kaya puntahan mo kagad si Gael at ipakita mo ang videos na nakuha mo. May CCTV app sa phone ko. Itong sa dashboard, kunin mo rin at ipakita mo sa asawa ko. Tumawag kayo kagad ng pulis, okay? Ma'am, baka po delikado. Baka kung mapano kayo. Alam kong delikado ang ginagawa natin, pero tama ng isang beses na kinontrol niya ako, Lucio. Wala na akong balak pang maulit pa yon. Minamanipula niya ako sa paraang alam niya, pero makikisabay ako sa paraan na alam ko naman. Basta bilisan mo lang na makarating sa asawa ko, ha? Dala mo bang lisensya mo? Mabuti na lang po talaga at dala ko po, ma'am. Kaya natin to. Kumalma ka lang, okay? Sige po. Habang nagmamaneho, natatanaw ko si Marlene na naglalakad sa gilid ng kalsada. Inihanda ko ang aking cellphone at nag-record na naman. Sa pagkakataong ito, naka-video na ang aking phone. Pero hindi ito napapansin ni Marlene dahil may app sa Play Store kung saan pwede kong mag-download ng app na pang CCTV mode ng cellphone ko. Kailangan ko lang mahuli sa akto ang ginagawa niyang kalokohan para maipakita namin sa otoridad. Kaagad na nagtago si Lucio. Pinagalan ko ang takbo ng kotse na sakto naman na ikinalingon ni Marlene. Kitang-kita ko ang sakib na katuwaan sa kanyang mukha nang makita ko. Aba, Mars! Saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang asawa ko. Maaga kasi siyang umalis ng bahay eh. Hindi na kami nakapagkwentuhan kanina. Kabisado ko naman ang oras na bakante siya sa trabaho eh. Kaya nga ngayon ako pupunta sa kanya. Teka, wag ka munang magmadali. Wala na akong makakain eh. Mangdidilihensya muna ako sa'yo. Pasensya na, Marlene. Wala akong maipapautang sa'yo eh. Hindi mo pa nga nababayaran sa akin ang pinabayaran mong lakit sa antique shop eh. Tapos nung isang araw, ang laki ng gastos mo sa mall. Hindi ako nanlilibre ng halos 20,000 dahil hindi naman ako mayaman. Kaya nakalista rin yun sa mga babayaran mo. Aba, hindi pwede. Lalong hindi ako papayag na basta mo nalang pabayaran sa akin ang mga binili mo. At bakit hindi? Labag sa kalooban ko ang ginawa mo ah. Ginamitan mo ako ng kung anong magic para mapasunod mo ko sa gusto mo. Tama ka, at yun ang gagawin ko ngayon sa'yo. Muli, narinig ko ang matinis na sipol ni Marlene. Tila ba tunog ng whistle bomb na hindi naman talaga pumuputok? Maya-maya pa, nagkunwari akong natulala. Kumakabog ang dibdib ko, pero alam kong hindi na niya ako tatablan dahil nga nakakain ako ng asin. Narinig kong umusal siya ng mga katagang banyaga na nanunuot sa aking pandinig. Hindi ka na manunumbalik sa sarili mong katinuan hanggat nandito ako sa iyong tabi. Magiging alipin kita sa utos ng makapangyarihan kong labi. Lahat ng sasabihin ko ay iyong susundin. Hindi lang ito mahika ng dilim, kundi orasyon ng pagiging alipin. At pinitik na naman niya ang kanyang daliri na ikinalingon kong muli sa kanya.
Pinakiramdaman ko ang aking sarili habang kumakabog ang dibdib. Nasa tamang katinuan pa naman ako, kaya napanatag ako. Oras na para magkunwari, lalo na nang malapad siyang ngumisi sa akin. Mars, okay na? Aalis na tayo ha? Marami akong kailangan bilhin at ikaw ang magiging sponsor ko ngayon ha? Siya nga pala, ipagbukas mo naman ako ng pinto oh. Napakawalang yamo Marlene, abusada ka. Bakit hindi ko magawang pigilan ang sarili ko? Ano na naman ang ginawa mo sa akin? Talagang sasabunutan kita kapag nakawala ako sa mahika mo. Sambit ko sa kanya pero sa totoo lang, gigil na gigil ako. Kailangan ko lang magtiis para maipakulong ko ang manlolokong babae. Nagkukunwari talaga ako. Kampante ako na hindi lalabas sa pinagtataguan niya si Lucio. Pinagsabihan ko na siya na kahit ano pa ang makita niya na inakto ko, huwag niyang papansinin. Ang goal namin, makapagsumbong sa mga pulis gamit ang ebidensyang binigay ko sa kanya. Nagmaneho ako hanggang sa makarating kami sa isang sikat na mall sa bayan. Marami ng tao pero sinadya kong magpark sa may harapang bahagi ng entrance para mas mabilis na makaalis si Lucio. Kagaya nga ng napag-usapan na unang bumaba si Marlene kaya sinenyasan ko na si Lucio na kumilos na. Iniwan ko ang susi kaya siya na ang pumalit sa pwesto ko sa driver's seat. Mag-grocery na muna tayo, Mars. Kailangan kong mamili ng maraming stock sa bahay eh. Konti lang ang dala kong pera, Mars. Baka hindi magkasya. Ang mabuti pa, pauwiin mo na ako. Huwag mong gagamitan ng mahika ang mga taong nasa paligid mo para lang makuha ang perang meron kami. Hindi mo pwedeng pakialaman ang pera ko. Gaga ka rin pala, no? Dapat nagwi-withdraw ka ng malaking halaga kapag kasama mo ako. Hindi ako pa pwede sa 20,000 lang. Ang gusto ko, gagastos ka ng malaki para sa akin. Tsaka huwag kang mag-inarte. Ang pera mo, pera ko rin. Baka nakakalimutan mo. Alipin lang kita. Kahit pa magpumiglas ka riyan, magiging sunod-sunuran ka pa rin sa akin. Hala, ibigay mo na sa akin ang ATM mo. Nagkunwari pa akong nanlalaban sa sarili ko pero sa huli, iniabot ko rin sa kanya ang aking ATM cards. Nasa 3 piraso ang hawak niya at puro tigda 20,000 ang limit ng pwede niyang kunin. Kaya naman may 60,000 siyang on-hand na halaga. Hayop ka, Marlene. Ang kapal ng mukha mo. Kahit umangal ka pa, wala ka ring magagawa, Jessie Mars. Alam mo, kahit isumpa mo pa ako ngayon, hindi yan uubra. Isa akong malakas na uri ng mangkukulam. Hindi ko kailangan na pumatay para lang mapasunod ka sa gusto ko. Balang araw, makakahanap ka rin ng katapat mo. Ay nako, ang tagal ko nang hinihintay ang katapat ko, pero hindi naman dumarating. Baka nga una pa siyang mamatay sa akin eh. Halika na, huwag ka nang mag-inarte dyan. Kontrolado ko ang katawan mo kaya kahit na ano pang mga katagang lalabas dyan sa bibig mo, wala ring kwenta. Ano ba? Nasasaktan ako. Kita mo nang humahakbang na mga pako pasunod sa'yo eh. Hinihila mo pa ako? Tanga ka ba? Huwag mo akong pagsasabihang tanga. Hinila niya ako papunta sa grocery. Sandamakmak na pagkain at kung ano-anong delata ang nilagay niya sa cart na pinatutulak niya sa akin. Mabigat sa loob kong pagmasdan siyang ginagastos ang perang pinaghirapan ko pero kailangan kong magpasensya. Malakas ang pakiramdam ko na hindi lang ako ang nabiktima ng walang yang babae kaya kailangan kong lumaban at magkunwari para maipakulong siya. Ilang minuto lang ang tinagal namin sa grocery store. Pinapila niya ako kagad sa counter habang siya naman animo doon niyang naghihintay sa isang cake shop at nakikita ko pa siyang kumakain na para bang walang kasama. Nang mabayaran ko na ang mga pinamili niya, nilapitan ko siya sa cake shop. Ang kapal talaga ng mukha mo. Mabuti nakakatulog ka pa sa ginagawa mo, no? Oo naman. Bakit hindi? Ang mga mayayamang kagaya mo dapat lang na magdusa. Wala kasi kayong alam gawin kundi ang magpasarap sa buhay eh. Mang-abuso ng kapwa, maliitin ang mahihirap na kagaya namin. Aba, hindi nyo ba alam na yumayaman lang din kayo dahil sa mga mahihirap na nagtatrabaho para sa inyo? Nakakatawa, no? Ako tong kinokontrol mo ang katawan para mapasunod sa lahat ng gusto mo. Pero ikaw ang may sakit sa utak. Kung makahugot ka, para bang kami ng asawa ko ang may malaking kasalanan sa'yo. Sa ganyang pananalita mo, bakit hindi ang mga nagkasala sa'yo ang gantihan mo? Tutal naman may kapangyarihang itim kang tinatago. May kapangyarihang kang mangulam, hindi ba? Ginawa ko na yan, pero hindi ako makontento. Ang gusto ko, magdusa kayo.
Hay nako, kalokohan! Itigil na natin ang pagpapanggap na to kung ayaw mong ipakulong kita! Malakas kong sinampal si Marlene na ikinagulat niya. Nakita ko pang kumibot-kibot ang labi niya na animo umuusal ng hindi ko man lang maintindihan na lengguwahe, pero dumating na ang mga pulis at tinutukan na siya ng baril. Kinabig naman ako ng kung sino at napaiyak nang makitang si Gael yon. Han, salamat naman at ligtas ka. Mabuti at dumating kayo kaagad. Kanina pa ako naaasar sa babaeng yan eh. Sumugod sa opisina ko si Lucio, dala mga video footage na nakuha niya sa loob ng kotse at sa mismong cellphone mo. Ipinasa namin to sa mga pulis at natuklasan namin na may naunang record na si Marlene sa probinsya nila. Nakulong na pala siya doon. Kaso lang, nakatakas din nang ihipnotismo niya ang pulis na nakatoka sa pagbabantay ng selda. Hindi basta-bastang kriminal ang kumare mo, Han. Isa siyang membro ng kultong mangkukulam. Kulto? Mangkukulam? Kultong may pinaniniwalaang kagaya ng mga mangkukulam. Lahat ng may perang mabibiktima nila, sasairin muna ang yaman. Kapag nangyari yun, mawawala na ang mga biktima sa sariling katinuan hanggang sa maisipan ng magpakamatay. Pero pipigilan nila sila at sa halip, isasama sa kinaroroonan ng kuta nila sa probinsya para ialay sa sinasamba nilang Panginoon. Diyos ko! Mga walang niya kayo! Sinetap niyo pa ako! Huwag ka naman laban. Alam na namin ang lahat tungkol sa'yo. Alam mo kung bakit? Nagsagawa si Aling Diday ng sariling investigasyon tungkol sa'yo. Ang pangunahing ebidensya, ang mga pinamili mo galing sa pera ng asawa ko. Ipapadala mo mga ito sa kasamahan mo sa probinsya. Ito ang gagamitin nila para mabuhay. Kapag may biktima na kayo, sila ang iaalay nyo para mas mapalago pa ang kapangyarihan na matatanggap nyo. Ha? Sa akala nyo magagawa nyo pang ibalik si Jessie sa normal? Kahit matanggal nyo ang orasyon ng hipnotismo sa katawan niya, malinaw na kaya ko na siyang kontrolin. Tumahimik ka, Marlene. Sayang at kinaibigan pa kita. Wala ka naman palang kwenta. Hindi na nakapalagpas si Marlene nang pusasan siya ng mga pulis. Mabuti na lang, napakiusapan namin ng hepe na hulihin ang babae sa dahilang legal para maibalik niya ang lahat ng nakuha sa amin. Hindi kasi ko paniniwalaan ng judge na isinailalim ako sa hipnotismo kapag nagkasampahan na ng kaso. Pinalabas naming rebelde si Marlene kaya siya nakulong. Masama ang ginawa namin, Miss Winnie, pero kami man ay ginawa niya ng katarantaduhan. Dapat lang naman siguro na kumilos din kami para depensahan ang aming mga sarili. Pagka-uwi sa bahay, nag-aalalang sinalubong ako ni Aling Diday. Niyakap niya ako ng mahigpit nang masigurong ligtas ako. Salamat sa Panginoon at ligtas ka, ma'am. Naku, nang tumawag sa akin si Lucio at ipinaalam ang sitwasyon mo, hindi na talaga ako mapalagay. Tama nga ang plano kong magpanggap na nakukuha pa sa hipnotismo ni Marlene, Aling Diday. Nagawa ko siyang ihulog sa ginawa kong bitag. Ang tapang nga ni Ma'am Jessie na eh. Ang galing pa niyang artista. Napaniwala niya si Marlene na nahipnotismo siya ng babae. Ang mahalaga, ligtas ka, ma'am. Naku, marami na talagang mapang-abusong tao sa komunidad natin. Nagpapanggap pa silang api. Hayaan na natin. Hindi rin naman makakalabas si Marlene sa kulungan. Yan ang sisiguruhin ko. Napanatag ako sa sinabi ni Gael kahit papaano. Alam kong hindi na ako masasaktan ni Marlene. Kahit hindi naman niya ako pinagbuhatan ng kamay ng sobra, natatakot pa rin ako para sa sarili ko. Hindi ko makalimutan ang mga panaginip ko tungkol sa kanya at ang pananakit niya sa akin. Nang gabing yun, hirap akong makatulog. Pabaling-baling ako sa higaan. Ewan ko ba gusto kong kilabutan, Miss Winnie. Halos mag-aalas 3 na ng madaling araw pero dilat pa rin ang mga mata ko. Balisa ako, pawisan pero nanlalamig. Gusto ko man gisingin ng asawa ko, hindi ko naman magawa. Alam kong pagod siya sa buong araw na pag-aasikaso sa akin, lalo na sa pagpapakulong kay Marlene, kaya alam kong kailangan niya ng pahinga. Dahil hindi talaga ako makatulog, bumangon ako at pinuntahan si Aling Diday. Aling Diday? Aling Diday? Ma'am Jessie, maaga pa ngayon na. Pasensya na po kayo, Aling Diday. Kailangan kitang abalahin. Hindi po kasi ako makatulog eh. Bakit? Ano bang nangyari? Habang nakahiga ko kanina, sumagi sa isipan ko si Marlene. Hindi ako mapakali.
Sa tingin ko may ginagawa si Marlene na hindi maganda laban sa inyo, ma'am. Paano niyo naman po nasabi yun, Aling Diday? May kaalaman po ako sa pag-aalbularyo, ma'am. Pwede nating alamin kung ano ang ginagawa niya sa'yo. Napakunot ang noo ko sa kung ano nga bang ibig sabihin ni Aling Diday. Pinapasok niya ako sa kwarto at naglabas ng kahon sa ilalim ng kama. May nakalagay doon na may kakapalan pero itim na libro, mga halamang gamot, langis at kandilang kulay puti. Ano po ang mga ito, Aling Diday? Mga kagamitan ko para sa pagtatawas. Magaling ka pala sa ganyan, Aling Diday? Oho, ma'am. Pero hindi ako mangkukulam. Isa akong mananambal. Paano po niyo ako matutulungan sa ganyan, Aling Diday? Heto, isasagawa natin ang pagtatawas. Pumwesto kami sa sahig at kumuha ng plangganang may tubig. Nagsindi ng kandila si Aling Diday at nagdasal ng taimtim. Ilang sandali pa, dinampot niya ang kandila at pinatak sa tubig na may asin. Unti-unti, may nabubuong imahe sa gitna hanggang sa tuluyan ng matapos ang pag-oorasyon ni Aling Diday. Heto, ma'am, may nabuo ng imahe sa planggana. Isang babae, nasa selda, gumagawa ng orasyon para pampabalisa. Malinaw na malinaw si Marlene nga ang babae. Ibig bang sabihin, kinukulam niya ako? Ganun na nga. Pero Aling Diday, bakit? Paano niya nagagawa? Wala naman akong gamit na nasa kanya eh. Diyan ka nagkakamali, ma'am. May iniwan na gamit si Marlene sa'yo na konektado sa kanya. Yun ang ginagamit niya para makapanakit sa'yo. Hindi ka man makuha sa panghihipnotismo niya. Pwede kanyang isailalim sa mapanirang kulam kung saan marami siyang alam na parusa kung paano ka bibigyan ng karamdaman. Napakasama talaga ng babaeng yan. Talagang sinasagad niyang pasensya ko. Huwag kang mag-alala. Mawawala rin ang pagkabalisa mo. Nagsisimula pa lang ang kulam na nilagay niya sa katawan mo. Kaya magagawa natin niyang tanggalin at ipagapang pabalik sa kanya. Inabutan niya ako ng botelyang may lamang langis. Ito ang ininom ko at bumuti naman kahit papaano ang aking pakiramdam. Pasado 4:00 na ng hapon nang magising ako. Hindi na nila ako inabala sa pagtulog dahil alam naman nila na gising ako buong gabi. Kumusta na ang pakiramdam mo, Han? Nakatulog naman ako ng maayos, Han. Mabuti na lang tinulungan ako ni Aling Diday. Oo nga eh. Bakit naman kasi hindi mo ko ginising? Syempre ayokong gisingin ka. Alam ko naman na pagod ka buong araw eh. Han, nakahanda naman akong samahan ka magpuyat eh. Hayaan mo na, tapos na yon. Ang sa akin lang, gusto ko sanang dalawin si Marlene. May ginawa siya sa akin at hindi ko nagustuhan yon, Han. Kailangan niyang matigil sa ginagawa niya. Alam naman nating hindi siya normal na tao, hindi ba? Paano kapag sinaktan ka na naman niya? Hindi na niya magagawa yon. May pangontra na ako, Han. Hindi na tatalab sa akin ang mga orasyon niya. Sinamahan nga ako ni Gael sa presinto. Ang gusto ko lang sana, makita kung gaano kamiserable ang kalagayan ni Marlene. Ayun nga lang, nagulat kami ni Gael nang malamang wala na doon ang babae. Kaninang umaga pa raw nila pinakawalan. Diyos ko naman, bakit pinakawalan? Hindi ba nila alam na delikado ang babaeng yun? Kakausapin ko si Chief. Dito ka lang muna, okay? Sige, bilisan mo ha? Oo, sige. Umalis saglit si Gael at pumasok sa opisina ng hepe. Ako naman, sumandal sa upuang naroroon sa loob ng presinto. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, Miss Winnie. Bigla ko na lang kasing narinig na may tumatawag sa akin. Hindi ko alam kung kanino, hindi malinaw, pero ilang sandali pa, nakikilala ko na ang tinig. Galing kay Marlene. Mars! Halika, puntahan mo ako rito. Nasa tapat lang ako, Mars. Hindi, ayoko. Ayaw mo? O gagamitin ko ang isipan ng asawa mo para siyang lumapit sa akin? Napakawalang ya mo kahit kailan. Talagang gagamit ka pa ng inosenteng tao para sa kagagahan mo? Bakit hindi? Pinakulong mo kaya ako? Kaya wag ka nang umasa na mananatili akong malapit sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mong mag-demand ng kung ano sa akin. Ako pa talaga nga aasa na maging malapit ka sa akin? Huwag ka nang magdahilan ng marami. Alam naman natin na natatakot ka sa akin eh. Halika na. Magbabayad ka, Marlene. Sisiguraduhin ko na hindi ka makakagawa pa ng kasamaan laban sa akin.
Halos manghina ako sa labis na panlalaban. Tila may hindi nakikitang puwersang pilit akong hinihila palabas ng presinto. Habang pinipigilan ng sarili, hindi ko na namalayang patawid na pala ako sa kalsada. Basta na lang akong napasigaw nang marinig ang malakas na busina mula sa paparating na sasakyan na mabuti na lang ay mabilisang tumigil sa aking harapan. Sinigawan ako ng driver kung magpapakamatay raw ba ako. Mabuti na lang patakbo kong nilapitan ni Gael. Han, anong ginagawa mo? Sorry Han, hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Naririnig ko si Marlene, tinatawag niya ako. Huwag kang makikinig sa kanya, Han. Alam mo namang ginagamit ka lang niya para saktan mo ang sarili mo. Kita mo naman, hindi ba? Munti ka nang masagasaan. Tulungan mo ako, Han. Baka umabot sa puntong saktan na niya ako hanggang sa hindi na ako makapanlaban pa. Ayokong mamatay sa mga kamay niya, Han. Shh! Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita, okay? Hindi ako papayag na saktan ka na lang ng kahit na sino. Maraming salamat, Han. Salamat. Umuwi kami ni Gael sa bahay baon ng pangako ni Hepe na huhulihin nila kagad si Marlene. Hindi na siya pwedeng makalayo pa sa kadahilanan na baka pwede pa siyang makapanakit ng iba. Pagdating sa bahay, sinumbong ko kay Aling Diday ang mga nangyari. Hindi ko alam kung ano po ang gagawin ko, Aling Diday. Natatakot na ako na baka isang araw, magising na lang ako na hindi ko na kayo kilala dahil ang sinusunod ko na lang si Marlene. Ma'am, hindi ko alam kung maniniwala ka, pero nagkaroon ako ng pangitain. Ang manikang binili nyo sa antique shop, ang koneksyon niya sa'yo. Bago mo pa man nabili ang manika, nilagyan niya na ito ng orasyon para makontrol niya ang pag-iisip mo. Ang manika? Oo, ma'am, ang manika. Kung papayag ka, hayaan niyo kung suriin ang manika. Oo naman po, Aling Diday. Kahit mamahalin pa ang gamit na yan, basta naging instrumento sa kasamaan ni Marlene, hindi ako manghihinayang na itapon. Salamat, ma'am. Ibinigay ko nga kay Aling Diday ang manika na binili namin sa antique shop. Sinuri niya yon, hinawakan ng buhok at muli na namang tinitigan ng kabuuan. Ilang sandali pa, walang panghihinayang niyang binasag yon. Nagkalat ang basag na clay sa sahig. Nabasag yon dahil sa tagal na ng panahon. Pero nagulat ako nang makitang may laman sa loob. Binilot na papel na may nakasulat na orasyon, laki pang pangalan ko. Sinasabi ko na nga ba, may sikreto nga ang tinatago ang babaeng yon. Paano niya nagawa sa akin to? Ibig sabihin matagal na niyang ginagawa sa akin ang pangkukulam? Matagal na niya akong pinaglalaruan. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hindi naman ako papayag na maapektuhan ka pa ng kapangyarihan niya. Nakahanda akong kontrahin ang sumpa na ginawad niya sa'yo. Paano? Orasyon ang rebuelta, ma'am. Lahat ng binigay niyang sumpa, babalik lang sa kanya para na rin niyang kinulam ang sarili niya. Kung ganun, sige po, gawin niyo, Aling Diday. Kailangan niyang magdusa dahil hindi ko na rin kayang labanan pa ang orasyon niya kapag naririnig ko to. Nagsagawa na nga ng orasyon si Aling Diday. Naging matagumpay naman yon kahit papaano. Lalo na at tahimik kaming nakikipagtulungan ng asawa kong si Gael. Si Lucio ang pinagbantay namin sa paligid. Kung minsan, pinapacheck namin ang bahay na tinutuluyan ni Marlene kung naroon pa ba ang babae. Mabuti na lang talaga na retrieve din namin ang mga ATM ko nang hulihin siya ng mga pulis. Hanggang sa kalaunan, nabalitaan na lang namin na may nakakita kay Marlene na palaboy-laboy sa kalye. Kinuha na lang siya ng mga social worker nang mapag-alaman nilang tila ba nawawala sa sarili ang babae. Kaagad naman namin siyang pinuntahan sa tanggapan ng mga kumupkop sa kanya. Dito nakausap ko si Marlene. Kahit papaano, nagiging okay na ang kalagayan niya doon. Nawala lang pala panandalian sa sarili niya si Marlene dahil sa sakit ng ulo at gutom. Ayoko nang maging mahirap. Sawa na ako sa buhay na isang kahig, isang tuka. Pagod na akong maapi. Kung pagod ka ng maapi, dapat nagbago ka. Nagsikap ka para sa sarili mo. Sana iniwasan mo ang paggawa ng masama para hindi na bumalik sa'yo. Masama ang manloko ng kapwa, lalo na kapag harap-harapan mo silang ninanakawan, Marlene. Sayang, akala ko magiging magkaibigan tayo kahit na hindi ko gusto ang ugali mo. Lumaki ako sa isang lugar kung saan bawal akong magkamali. Lahat kailangan perpekto.
Lahat kailangan sumunod dahil kapag hindi, mapaparusahan kami. Masahol pa sa sumpang ginawad ko sa'yo. Mas mahirap at mas nakakasindak. Umamin sa akin si Marlene na inabuso siya ng kanyang mga magulang. Ginawa siyang instrumento para makapanloko ng tao. Umanib pa sa kulto ang ama at ina niya para mas mapalago ang kanilang kapangyarihan. Sa tuwing nagkakamali sila, ginagamitan sila ng orasyon. Kinukulam para magtanda. Binibigyan ng karamdaman para wag nang ulitin pa ang mga kapalpakang nagawa. Gayunpaman, hindi ko pa rin makita ang punto kung bakit niya kailangan gumawa ng masama laban sa akin. Ang sabi niya, hindi lahat ng perang kinuha niya sa akin ay binigay niya sa kulto. Hinahati niya yon para makapagbagong buhay na siya. Kapag sa tingin ni Marlene ay sapat na ang perang meron siya, pwede na niyang iwanan ng mga magulang niya na walang ibang tingin sa kanya kundi isang instrumentong anak. Ngayon ko lang napagtantong masama ang ginawa ko, Jessie. Lalo na ngayong bumalik sa akin ang panghihipnotismo na ginawa ko sa'yo. Hindi pala nakakatuwa ang utusan ng kung sino ng labag sa kalooban natin. Inutusan akong magpakabaliw, magpakalaboy-laboy sa kalye, magnakaw ng pagkain, mangalkal ng basura. Nahihiya ako, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa iyo ngayon, Marlene. Nawalan ako ng gana na maawa sa iyo eh. Sa dami ng kasalanan mo sa akin, nahihirapan akong intindihin ka. Naisip ko nga, tama lang na makulong ka eh. Huwag mo akong sisisihin kapag tuluyan na kitang kinasuhan. Kailangan mong pagbayaran ng kasamaan mo sa akin, pati na sa ibang taong nauna mo pang biniktima. Naiintindihan ko, Jessie. Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin sa mga nagawa kong mali laban sa iyo. Hindi ko ginusto yun nung una, pero kalaunan nasanay na ako. Naghahanap ng mas malaking halaga, ng mas nakakatakam na offer na pwedeng ibigay sa akin ng kakayahan ko. Habang mas masama ang gagawin ko sa kapwa, mas lalakas pala ako. Tama ka, mas lalakas ka nga pero mali, hindi mabuti. Kaya nga pati ang magulang mo, mga ibang miyembro ng kultong pinasukan mo, ipapaalam ko lang sa'yo na isasailalim sila sa raid kung saan huhulihin sila para makapanagot sa kanilang mga kasalanan. Kung may manlaban man, pasensya na hindi sila mabubuhay pa. Napaiyak si Marlene pagkatapos kong sabihin sa kanya ang bagay na yon. Alam kong gusto niya akong pigilan, pero hindi niya magawa dahil nakapagdesisyon na ako na ipakulong siya kasama ang pamilya niya. Kailangan nilang pagbayaran ng mga nagawa nilang kasalanan. Umalis ako sa tanggapan ng opisina na walang malinaw na sinabi tungkol sa magiging kapalaran ni Marlene. Iaasa ko na lang sa otoridad ang lahat, lalo na't ayoko nang bumalik pa para makipag-usap sa kanya. Matuling lumipas ang mga araw at tuluyan na ngang nakulong si Marlene. Pati ang mga magulang niya, walang nagawa kundi ang harapin ang kanilang mga kasalanan. Tuluyan na akong napanatag dahil alam kong hindi na niya ako masasaktan. Nakakahiyamang aminin pero muntikan na akong mabaliw sa pangungulam na ginawa niya sa akin. Ilang linggo rin akong dinadalaw ng bangungot. Kung hindi naman, hirap akong makatulog sa gabi. Halos magmakaawa ako sa asawa ko para maging maayos na ang kalagayan ko. Han, bakit ganun? Nakakulong na si Marlene pero palagi pa rin niya akong ginugulo. Bakit pati sa panaginip ko nagpapakita siya, sinasaktan ako? Han, huwag ka na matakot. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Panaginip lang yan, hindi yan totoo. Natatakot ako, hindi ko na kayang magtiis pa. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat. Napaiyak ako at niyakap si Gael ng mahigpit. Ang hirap mabuhay nang may takot akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag ang lahat ng nangyayari sa akin. Mabuti na lang, nariyan si Aling Diday para alalayan ako sa mga panahong ganito. Pwede mo ba kaming tulungan, Aling Diday? Aling Diday, palagi na lang nasa panaginip ko si Marlene. Tulungan niyo po ako. Alam mo, ma'am, kahit anong pagtatawas kong gawin sa'yo, wala na akong mahagip na kulam sa katawan mo. Gayunpaman, pinapayo ko sa'yo na lumapit ka sa pari, mangumpisal ka at magsimba. Panginoon lang ang makakatulong sa atin sa mga panahong ganito. Gagawin ko po yan, Aling Diday. Pangako, wala akong ibang pagkakatiwalaan kundi ang Panginoon lang. Gusto niyo po bang ipagmaneho ko kayo, ma'am? Mula ngayon, pwede na din ako maging gwardya niyo, maliban sa hardinero. Maraming salamat po sa inyo, ha, Aling Diday. Ang laki po ng tulong na ginawa niyo para sa amin. Bangungot lang yan.
huwag kang papatalo. Kahit papaano, napakalma ko dahil sa suporta na nakukuha ko sa aking asawa at sa mga taong tinuturing kong pamilya. Ibinigay nila sa akin ang pagmamahal na kailangan ko para mas maging matapang pa sa pagsubok na pinagdaraanan ko. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan na nga akong gumaling. Nagawa kong lagpasan ang traumatic stage ng buhay ko, ang nakakatakot na mga bangungot, ang anxiety, depression na naghalo-halo na. Minsan nga, natatakot na akong magtiwala sa tao lalo na sa kawangis ni Marlene. Natatakot na ako. Ayoko na ring mangolekta ng mga manika. Pakiramdam ko anumang oras na makakita ko ng ganon, baka may umutos na naman sa akin sa isipan ko. Alam kong magiging okay ka na, Han. Salamat na lang dahil responsive ka sa therapy mo at pag-maintain ng check-up sa psychologist. Sana, dumating ang araw na manumbalik na ang tiwala mo sa mga tao. Hindi naman lahat kagaya ni Marlene. Sisikapin ko, Han. Alam ko magiging okay na rin ako balang araw. Sa ngayon nakakulong pa rin si Marlene. Hindi ko nababanggitin kung saan correctional facility siya nakadetain. Napatawad ko na siya, pero gaya nga ng sinabi ko, ang pagtagal niya sa kulungan ang kapalit ng pagnanais niyang magbago. Sina Lucio at Aling Diday naman kasama pa rin namin sa bahay hanggang ngayon. Sa katunayan, sila ang nag-aalaga ng 2 kong anak. Isang 4-year-old na batang lalaki at 2 years old naman na batang babae. Masaya kami ni Gael at umaasang hindi na magkakaroon pa ng kumaring kasing bagsik ni Marlene. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Eric May from Oman, Muscat, kay Glory Grace Sereno, kay Bagsik ni Michelle, kay Nana na nag-wish sa atin na makahatak pa raw tayo ng maraming subscribers. Sana nga po dumami pang subscribers natin at nakikinig sa ating stories. Shoutout din po kay Christina Peru, kay Dudert's Show, kay Raymond Yao, kay Jocelyn Kai, sa Safari Custom Collectibles, kay Ann Pundano, kay Ma'am Milrose Galvez. Hello din po sa mga regular listeners natin na sina Mel Santarita, Arlene Castro Ramos, kay Chef M, Rose Ann Romasanta, Ma'am Tina Dekit, kay Ma'am Cheryl Coronacion, Elma Bufete, kay Lynn Buro, Roberto Crimen, kay Ma'am Myla Abangan, Filipina Palsario, Febe Ranyada, kay Jeline Sapra, kay Ma'am Belen Malbas, kay Arlene Consensino, kay Sherlyn Huntilla, kay Sir George Ativo at sa ate Lisa niya at sa asawa ni ate na si Richard. Happy listening po sa inyong lahat dyan mga listeners kong always present. Love ko po kayong lahat. Shoutout din po kay Julie na laging nakikinig po sa kantin nila, ang Greg and Sel Lutong Bahay Kantin sa Laguna. Happy listening po sa mga customers dyan. Hello din po kay Cherry Cass, kay John Carlo Dames, at sa mga master ng Shena May Bake Shop sa Palawan na sina John Ray, Alexis, Alvin, July, Robilio, Jeboy, Master Chokes at Master Carlo. Hello po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Red Smaling Ligot, Noims Ochoa, kay Christine Alderite, kay Gracia Balitaan na nag-comment sa reklamadora na Yaya Upload. Ang sabi po niya, mahirap magtiwala sa mga taong hindi mo kakilala para mag-alaga ng baby nyo. Kailangan kumpleto ang papeles at maayos ang interview sa kanila. Salamat po ma'am sa pagkukomento. Sa inyong lahat po na nakinig at nagkomento, maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa ating channel. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para rin po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Katulad nga po ng una kong hinihiling sa inyo, ang goal po natin ay maka 100k subscribers. Kaya tulungan niyo po sana ako. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.